Paninindigan, matatag, maaasahan. Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Super Radio. Super Radio number 1. Oras na stress ng madaling araw. Gising na! Balitaan na! Maiinit na balita, hindi pa huhuli, hindi pa titinag. Mga balitang sabay-sabay nating mamarkahan. Markado! Kasama si Mark Makalalad. Markado! Magandang madaling araw. Ngayon po ay Lunes, ikalawa sa buwan ng Pebrero taong 2026. Tara na at markahan ang mga balitang dapat niyong malaman. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Ito po ang programang Markado kung inyong kapuso, Mark Makalalad. Markado! Sa latag ng ating mga balita, alamin muna natin ang update sa magiging lagay ng panahon. Bantay Panahon! Malaking bahagi ng Luzon at Visayas uulanin ngayong araw dahil sa epekto ng shearline at hanging amihan. Sa pagtayo ng pag-asa ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Visayas, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate na dulot ng shearline. Localized thunderstorms naman ang magdadala ng bahagyang maulap na hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan sa Mindanao. Habang dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, posible ang mahihinang pag-ulan sa ilang lugar na bunsod ng hanging amihan. Bantay Panahon! Markado! Ilang lugar naman sa Negros Occidental, binaha dahil sa pag-ulang dulot ng shearline. Ito po yung salubungan ng mainit at malamig na hangin, mga kapuso. Sa Bacolod City, 24 na barangay ang binaha kung saan mahigit 140 individual ang inilikas. Agad namang nagsagawa ng clearing at declogging operations ang mga tauhan ng engineering office ng lungsod sa mga apektadong lugar. Sa bayan ng Tuboso naman, halos 9 na barangay ang binaha, habang 2 barangay din sa Sagay City ang nagpatupad ng preemptive evacuation. Wala namang napaulat na nasaktan o nasawi sa insidente. Markado! 20 pesos kada kilong bigas program, pinalawak pa ng Department of Agriculture sa Maynila. Ayon sa kagawaran, pinalakas pa nila ang kadiwa ng Pangulo at 20 bigas. Meron na program bilang bahagi ng food security. Bukod dito, nakipagpulong din ng ilang kinatawan ng DA sa Manila LGU para sa pagpapalawak ng iba pang mga pangunahing programa kabilang ang urban agriculture at gulayan sa paaralan. Sa pinatutupad sa Metro Manila at ilan pang lugar sa bansang 20 bigas program, dalayong mabigyan ng akses sa murang bigas ang mas maraming pamilya na nangangailangan. Markado! Tunay-tunaladang imported hot meat o karneng questionable ang pinagmula na sabat sa Bulacan. Naharap ng mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group ang 3 reefer van. Nakargado ng 28 toneladang imported hot meat na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Wala rin ipakita ang driver ng van ng mga kulong dokumento na kanilang kargang mga karne. Nakipag-ugnayan ng PNP Highway Patrol Group sa National Meat Inspection Service at ang Bureau of Animal Industry para sa tamang disposal ng mga karne. Markado! Taas presyo naman sa mga produktong petrolyo nakaamba bukas. Sa pagtayo ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4 na araw na kalakalan, posibleng tumaas ng humigit kumulang 10 sentimo ang presyo ng kada litro ng gasolina. Humigit kumulang 85 sentimo kada litro naman ang inaasang taas presyo sa diesel, habang humigit kumulang 45 sentimo sa kada litro ng kerosene. Markado! Sa ibang mga balita, ilang bahagi ng EDSA sa Quezon City pansamantalang isinara para sa paglalagay ng turnback steel box girder ng itinayong MRT-7.
Kabilang sa mga apektadong bahagi ng EDSA North Avenue, West Avenue at North EDSA mula sa tapat ng isang malaking mall hanggang sinatayong Unified Grand Central Station. Sarado ang dalawang linya ng northbound lane ng EDSA patungong Balintawak, Quezon City hanggang May 8 habang isasara rin ang dalawang linya ng southbound lane patungong Cubao mula February 15 hanggang May 18. Isasara naman ang bahagi ng North EDSA mula sa isang mall hanggang Unified Grand Central Station tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw mula ngayong araw hanggang sa May 19. Habang isasara ng mga nabanggit na oras ang EDSA West Avenue mula March 24 hanggang April 29. Ito pong girder na to, ito po yung struktura na tinatayo para magsilbing U-turn slot po ng mga tren. Ayan. So kung halimbawa meron po niyan, magkakaroon ng pagkakataon yung tren na mag-iba ng direksyon, mag-switch track. So yun po yung kahalagahan nun at mabigat po yan. Kaya kinakailangan talaga maging maingat sa paglalagay dahil delikado para dun sa mga motoristang dumaraan. So dun sa abiso po ng MMDA, merong mga partial road closures at meron ding 2-lane closures dun sa bahagi po ng North EDSA at West Avenue. Kaya ingat-ingat at hanap din ng alternatibong mga ruta para maiwasan po yung mabigat po na daloy ng trapiko. Merong alternate route na nalabas dyan ng MMDA. Check na lamang yung kanilang social media pages para magsilbing gabay. Markado! Construction naman sa isang segment ng NLEX C5 North Link sa Barangay Bagbag sa Quezon City sisimula na ngayong Pebrero. Dahil dito 3 buwan o simula sa ika-4 ng Pebrero hanggang sa Abril ay isasara ang Katipunan, Kalawas Street at Locaria Street para bigyang daan ng konstruksyon. Pinapayuhan ng mga apektadong motorista na dumaan lamang sa mga alternatibong mga ruta. Tinyak naman ng pamunuan ng expressway na magpapakalat sila ng traffic marshals para umalalay sa daloy ng mga sasakyan, gayon din ng mga traffic signage para magabayan ang mga motorista. Markado! Paglalagay ng skip bus sa EDSA busway tuwing rush hour para maserbisyon ng mga istasyon na dagsa mga pasero pinag-aaralan ng Department of Transportation. Sa alam ng DOTR kung saan mga istasyon pinakamaraming sumasakay na pasero lalo na tuwing rush hour. Aprobado na rin ang paglalabas ng karagdagang special permit para sa mga bus na bumabiyahe sa EDSA busway. Habang pinag-aralan na rin ang pagdaragdag ng mga bus sa gabi at madaling araw bagaman na alang-alang din ang magiging gastos sa operasyon. Markado! Samantala, pagpapalakas sa Bike to Work campaign sa Metro Manila pinag-aaralan ni MMDA General Manager Nicolas Torre III. Ayon kay Torre, malaki ang may tutulong ng pagbibisikleta sa kalusugan ng mga manggagawa lalo't hindi naman kahabaan o kalayuan ng Metro Manila. Dahil sa ng MMDA ng makausap ang mga alkalde hinggil sa pagpapalakas ng naturang kampanya. Sinabi naman ng isang grupo ng mga bike enthusiasts na sinusulong nila ang protected bike lane para sa kaligtasan ng mga nagbibisikleta. Markado! Samantala, anti-EPAL policy mahigpit na ipatutupad ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa buong bansa. Dapat lang para maiwasan natin yung mga politiko na sinasamantala yung pagkakataon na kahit hindi election season, parang palaging eleksyon. Dahil nakabalandra yung mga muka. Kung di man mga muka, yung naglalaki ang mga pangalan doon sa mga proyekto, parang sinasampal yung taxpayer. Inatasan po ng DLG ang lahat ng local government unit at DLG offices na alisin ng mga pangalan at imahe ng mga public official mula sa mga proyekto, programa, aktibidad at ari-arian ng mga pinondohan ng gobyerno. Hindi naman nila proyekto yan Sila yung nagsilbing gabay para may patupad dyan, pero pera po ng taong bayan yun, hindi nila pera Gitang DLG, lahat ng mga proyekto ay mula sa mamamayan at hindi dapat ginagamit para sa personal na interes. Hindi kaya naman ng publiko na i-report o isumbong sa mga otoridad ang paglalabas o ang paglabag sa anti-EPAL policy. Markado! Mga lumang patakaran ng Pilipinas na nagpapabagal at nagpapahirap sa mga transaksyon sa gobyerno dapat tutukan. Ito ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang bagong vlog kung saan inanabawan niya ang tanyag na patakaran sa bansa na kailangan pa ng ID para makapag-apply o makakuha ng ID. Pinuna rin niya ang napakaraming form na kailangang sagutan kung saan pare-parehong impormasyon lamang ang hiningi at ang pagpila ng maaga sa matanggapan ng pamahalaan para makakuha ng dokumento. Kitang Pangulo, maraming patakaran ang kailangan ng baguhin dahil pinaglumaan na ito ng panahon at nagdudulot na ng perwisyo sa publiko. Markado! Sustainable at renewable energy sa pamamagitan ng solar energy pinagana na sa 8 paaralan sa Quezon City.
Kabilang dito ang Camp General Emilio Aguinaldo High School, Carlos P. Garcia High School, Commonwealth Elementary School, Manuel Roas High School, North Fairview Elementary School, Novaliches High School, Quirino High School at San Agustin Elementary School. Ang naturang bangayan sunod sa hangarin ng lokal na pamahalaan na gumamit ng solar energy sa lahat ng city-owned properties kasama ng mga paaralan at ospital. Yan tayo nga abot sa 8.5 billion pesos ang matitipid kada taon sa konsumo sa kuryente sa pamamagitan ng solar energy. Markado! Department of Education, walang patakaran hinggil sa automatic promotion o pag-angat sa susunod na baitang ng mga mag-aaral kahit pa hindi sila handa. Kini DepEd Officer in Charge Undersecretary for Learning Systems, Carmela Oracion, nakatutok sila sa pagpapabuti sa mainstream education at sa pagkatuto ng mga estudyante. Sinimulan na rin anya ang remediation measures noong summer sa pamamagitan ng Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program kung saan tinutugunan ang pagkatuto at pinalalakas ang mga pundasyon ng kasanayan ng mga mag-aaral. Markado! Paggamit naman ng transmutation grading system para sa marka ng mga mag-aaral, sisimula ng Department of Education sa susunod na school year. Sa grade transmutation, ang raw score o aktual na nakuhang score ng estudyante ay kino-convert gamit ang pamantayan kung saan ang pinakamababang pasadong marka ay 60 at 100 naman ang pinakamataas. Pero sa halip na numeric, magiging descriptive o ilalarawan ang kakayahan ng isang mag-aaral sa early grade. Samantala, tiniyak naman ng DepEd na may budget para sa pagbili ng mga storybook para sa mga mag-aaral sa grade 1 hanggang grade 3 na inaasang makatutulong para madagdagan ang kanilang kaalaman at pagmamahal sa pagbabasa. Markado! Mga kapuso, yan ang unang bahagi ng ating balitaan. Standby lang po kayo dahil magbibigay din lamang tayo sa ilang mga paalala. Ang oras, 11 minuto makalipas ang alas 3 ng madaling araw. Labanan ng fake news, dapat totoo. Markado sa Super Radio DZBB. Markado! Super Radio number 1. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Hindi pa titinag, hindi pa huli, hindi pa aawat. Number 1 sa buong taon ng 2025 sa AM station, ang Super Radio DZBB. Sa FM station, ang Barangay LS 97.1. Maraming salamat po dahil numero 1 kami sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio. Number 1. Super Radio number 1. Mga kapuso, ito po si Rowena Salvacion. Lubos po ang aming pasasalamat dahil kami ang inyong pinagkatiwalaan sa pagbabalita. Kaya naman kami ang number 1 sa buong taon ng 2025. Pangako po, hindi namin sasayangin ang inyong tiwala. Kaya ngayon 2026, asahan nyo na ang Super Radio DZBB, hindi lang una sa pagbabalita, siguradong totoo pa. Super Radio number 1. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB. Hindi pa huli, hindi pa titinag. Super Radio DZBB. Prime Time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang humpay na pagbabalita at paghimay sa issue. Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Ratsa na naman sa pagbabalita ang tambalang Joel Reyes-Zobel at Melo del Prado sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Malalimang pagtalakay sa may init na balita. Hatid ni na Rowena Salvacion at Joel Reyes-Zobel sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hindi pa aawat ang tambalang Arnold Clavio at Connie Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan. Sa one-on-one, walang personalan. Super Radio DZBB Prime Time. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB Prime Time. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X.
Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Pakinggan ngayong Lunes sa Suma sa Puso. Paano ko hihinahon? Iniisip ko palang nakasama ng lalaking yung si Carol Nagagalaiti na ako. Bata-bata pa ng anak natin. Hindi pa nga siya nakakatapos sa kolehiyo tapos nakikisama na siya sa taong yon. Saka paano tayo makakasiguro na wala pang asawa yung Henry na yon? O sige nga, mamaya ginawa niya na kabit yung anak natin. Ako! Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Super Radio number 1. Kayo'y nakikinig sa Markado. Sa oras na 15 minuto makalipas ang alas 3 ng madaling araw, labas tayo ng himpilan. Halos 60,000 pisong halaga ng ilegal na droga na sabat sa bypass operation. Sa Quezon City, isang drug suspect arestado. Alamin natin ang detalye sa ulatan ni Olan Balaolan. Himas rehas ang isang lalaking umunitulak ng ilegal na droga sa kinasang bypass operation ng mga otoridad sa Quezon City. Kinilala ang suspect sa alias na Rico, 23 anyos, na nadakip sa Katipunan Road, Barangay UP Campus, matapos bentahan ng umunisyabu ang isang pulis na nagpanggap na buyer. Nakuha mula sa suspect ang mahigit sa 8 gramo ng umunisyabu na nagkakahalaga ng halos 60,000 piso at bypass money. Reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang isasampa laban sa suspect. Ako si Olan Bola ng GMA Super Radio DZBB. Dapat ito. Markado. Dapat totoo. Markado. Salamat sa ulat na yan, Olan Bola. At mga kapuso, huwag kalimutang i-follow ang aming social media account. Hanapin lamang Super Radio DZBB sa Facebook, sa Expo na dating Twitter at maging sa TikTok. Meron din po kaming YouTube channel. Search nyo lamang Super Radio DZBB 594 at mag-subscribe. Salamat po mga kapuso. At salamat din sa mga nakikinig sa atin. Ayan, si Nelson Malinaw, Richard Martinez, Cecil Neviro, si Maclody Lima. Hello sa inyo. Ay kay Ate Antonina Fangon, syempre, kay Sheroke. Ayan. At sa iba pa, pagbati rin kay Nanay Gris at Nanay Dory de la Cruz. At kay Tita Cora Santo Tomas. Sa mga motorisang laman ng kalsada, ingat-ingat po tayo saan man tayo papunta. Markado. Balik tayo sa balitaan, 17 minuto makalipas ang alas 3. Pangamba ng publiko kaugnay sa Nipah virus na kumakalat ngayon sa India, pinawi ng Department of Health. Ayon kay Assistant Secretary Albert Domingo, tagapagsalita ng DOH, walang aktibong kaso ng Nipah virus sa bansa at wala ring naitatala o namomonitor na may sintomas o history ng exposure sa virus. Una na rin sinabi ng DOH, hindi na bago ang Nipah virus sa Pilipinas dahil naitala na rin ito noong 2014 bagaman hindi pa na muling nagkakaroon ng aktibong kaso. Markado. Pangulong Bongbong Marcos nagpapagaling na sa sakit na diverticulitis. Sa kanyang bagong vlog, ibinahagi ng Pangulo na maganda ang assessment sa kanya ng mga doktor kung saan wala umano siyang seryosong karamdaman at kailangan lamang na magpalakas. Pabiro rin sinabi ng Pangulo na siya ay namayat dahil sa sabaw lamang ang kanyang kinakain sa nakalipas na ilang araw na tila para na rin siyang nagjeta. Mata na ilang public engagement ang hindi nadalawan ng Pangulo kasunod ng rekomendasyon ng kanyang mga doktor na magpahinga muna. Markado. Impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos sisimulan tingin sa House Committee on Justice ngayong araw, February 2. Ayon sa komite, ang agenda initial consideration ng 2 verified complaints sa Pangulo na mula sa isang abogado, gayon din ang reklamo na inihain ng Makabayan Coalition. Una sinabi ni Batangas 2nd District Representative Jervy Luisro, chairperson ng komite, na sa initial na pagdinig ay wala pang iimbitahan na complainants, mga testigo o kahit ang Pangulo na siyang respondent. Ang pag-imbitaan niya kay Pangulong Marcos ay depende rin sa kung ano ang mangyayari sa hearing at nasa pagpapasya na ng Pangulo kung siya ay dadalo. Markado. Pagsusulong naman ng charter change o pag-amyenda sa saligang batas hindi pa napapanahon. Yan ang iginit ni Akbayan Party List Representative Perry Sendanya kasunod ng muling paglutang ng usapin dahil sa desisyon ng Korte Suprema na nagdedeklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pangamba ng kongresista baka magamit lamang ang tiyatya sa mga tinatawag na anti-people amendments. Bukod dito, nakapagdududa rin anya ang timing ng pagsusulong ng tiyatya. Sinabi naman ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ercito na maiging pag-aralan mo ng usapin bago ito muling
buksan. Markado! Charter change o pag-amyenda sa saligang batas hindi pinag-uusapan sa Malacanang. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sa ngayon ay nakatuon lamang ang Pangulo sa ekonomiya ng bansa. Hindi rin anya tinalakay ang tsatsa sa huling pulong ng Pangulo kasama ang kanyang economic team. Taong 1987 ang pagtibayin ng kasalukuyang konstitusyon o halos 4 na dekada nang lumipas, kaya ilang mambabatas na rin ang nagsabi na kailangan na itong amyendahan. Markado! Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon, dismayado na sa nadat ng mga proyekto sa Bicol na hindi pa natatapos. Sa kinawang inspeksyon ng kalihim, nadiskubre ang mga nakatiwangwang na poste ng malabog flyover sa Albay na taong 2021 pa sinimulang itayo. Tagal ng konstruksyon, hindi matapos-tapos. Pero 12% pa lamang ng kabuang 700 metrong flyover ang nagagawa. Anyari, dalawa mo ng kontratista ang gumawa ng 159 million pesos na proyekto, kabilang ang Hightone Construction and Development Corporation na kapatid ni dating Congressman Zaldico at ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation ng mga Diskaya. Nagsama yung dalawang kontraktor na sangkot sa anomalya sa flood control. Bukod dito, dismayado rin ang kalihim sa inabutang konstruksyon ng Bicol Regional Medical Center sa Draga na taong 2023 pa sinimulan, pero hanggang ngayon ay 4 mula sa 10 palapag pa lamang ang natatapos. Markado! Kontrata ng Alpha and Vega Corporation ng mga Diskaya sa malabog flyover sa Draga Albay, dinataposan ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, pipilitin nilang tapusin sa loob ng 2 taon ang konstruksyon ng nakatiwangwang na flyover. Ngayong Pebrero magkakaroon na ng panibagong bidding para sa naturang proyekto. Markado! Samantala, Bureau of Customs, Port of Manila muling magsasagawa ng public auction o pagsubasta sa iba pang kinumpiskang magagarang sasakyan ng mga Diskaya. Ayon sa BOC, gaganapin ang auction sa February 11 alas 10 ng umaga sa tanggapan ng BOC sa Maynila. Magkakaroon naman ng public viewing para sa mga interesadong bidders sa February 5 at 6. Matanda ng una nang naibenta ng BOC ang 3 sa 7 magagarang sasakyan ng mga Diskaya. Markado! PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, iginiit na nakabatay sa mga dokumentadong aksyon ng mga barko ng China ang kanyang mga pahayag laban dito. Ayon kay Tariela, nakabatay ang kanyang mga pahayag sa pambubomba ng tubig, paggamit ng military-grade laser at delikadong pagmamaneobra ng mga barko ng China na nagdadala ng panganib sa mga mangingisda at sa mga tauhan ng PCG. Patuloy rin naman ang binabalewala ng China ang pagrespeto sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award na nakakaapekto sa relasyon ng dalawang bansa. Dagdag pa ni Tariela ang katotohanan at pananagutan hindi paglikha ng tensyon kundi ng mga responsibilidad. Markado! Foreign Agents Act dapat nang i-update. Yan naman ang sinabi ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio para mapilitan ng mga nagsasalta pabor sa China na magparehistro alinsunod sa naturang batas. Sa ilalim kasi nito, nakasada kailangan magparehistro ng isang foreign agent o Pilipino para malaman ng gobyerno kung may kasunduan ito na magsalita para sa kapakanan ng ibang bansa. Maaari niyang makulong o pagmultahin ng mga lalabag dito. Markado! Samantala, bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa lumubog na MV3 Sharkers ng 3 sa Basilan, umakyat na sa 4 na po. Ayon sa Philippine Coast Guard, nadagdag sa mga nasawi ang 6 na buwang gulang na babae na na-turn over sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Basilan noong January 26 bago ito dalhin sa Zamboanga City. Kinumpirma rin ng PCG na kabilang sa 3 bangkay na na-recover kahapon ay ang labi ng 1 nilang tauhan. Natila naman sa 316 ang bilang ng mga nakaligtas habang wala pang eksaktong datos kung ilan pa ang hinahanap pa. Markado! Investigasyon naman ng otoridad kaugnay ng paglubog ng MV3 Sharkers din sa Basilan gumugulong na. Ayon kay Captain Naomi Kayabyab, tagapagsalita ng PCG, patuloy ang kanilang pagbusisi sa manifesto ng barko at sa mga impormasyong mula sa mga kaanak ng mga biktima. Lumalabas kasi na mayroong mga pangalan na nakalagay sa manifesto pero hindi nakasakay sa barko. Paano nangyari yun? Habang meron ding mga wala sa manifesto pero kabilang sa mga nakaligtas o nasawi. Batay naman sa mga natanggap na impormasyon, may ilang pasero na nasa loob ng barko na kumuha ng tiket at hindi nakapirma sa manifesto. Markado! Resolusyon na humihiling na imbestigahan ang insidente ng pagguho naman ng landfill sa Cebu na kinasawi ng mahigit 30 individual inihain ng isang mambabatas. Dapat talaga kapag may mga nasasawi na ganyan, imbestigahan para malaman. Buhay ang pinag-uusapan natin, hindi lang yan mga numero ha.
Layo ng Senate Resolution number 277 na inhain ni Senator Sherwin Gatchalian na alamin ang mga posibleng dahilan ng trahedya at tukuyin kung tumalima ang operator ng landfill sa pamantayan ng kalikasan, engineering at safety standards. Kasama rin sa panukala ang pagbuo ng mga hakbang at panuntunan para mas mapalakas pa ang mga pamantayan sa kaligtasan ng mga landfill sa bansa. Markado! Asawa ng pinatay na babaeng polis na si Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molanido, inaresto na rin ang Quezon City Police District. Unang tinukoy na kabilang sa persons of interest sa pagkamatay ng kanyang asawa at anak, si Police Senior Master Sergeant John Molanido, pero nagpayag ito sa makikipagtulungan sa investigasyon sa krimen. Ginaman tumanggi siyang magkomento kaugnay sa alegasyon ng car agent na siyang pumatay sa kanyang asawa. Batay naman sa pahayag sa Facebook page ng Rimando Law Office, sumuko at hindi inaresto ang kanyang kliyente na si Molanido. Wala rin umanong inilalabas na arrest warrant laban sa kanya mula sa isang korte. Markado! Pamahalaan hinimok naman ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP na patatagin ang pagpapatupad ng mga patakaran laban sa human trafficking. Sakita ito ng pagunita sa National Day of Prayer and Awareness Against Human Trafficking. Sa pahayag nilabas ni Puerto Princesa Apostolic Vicar Bishop Socrates Mesiona, binibigang tingin na dapat gawing prioridad ng gobyerno ang pagprotekta sa dignidad ng mamamayan. Dapat din umanong paigting ng ugnayan ng mga ahensya, pagsasaayos sa recruitment system at pagtugon sa ugat ng human trafficking kabilang na ang kahirapan. Markado! At effusive eruption ng Bulkang Bayon sa Albay nagpapatuloy. Ayon sa PHIVOX, patuloy pa rin ang pagbuga ng lava ng bulkan. Sa nakalipas na 27 sunod-sunod na araw, kagabi, muling namata ng pagdaloy ng uson o pyroclastic density current at pagdosdos sa mga bato o rockfall mula sa bunganga ng bulkan. Nakataas pa rin sa ngayon mga kapuso ang Alert Level 3 sa Bulkang Mayon at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone nito. Markado! At mga kapuso, dyan na po nagtatapos ang ating balitaan. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Salamat po sa mga nakasama po natin sa loob at labas ng himpilan. God bless us all mga kapuso. Huwag bibitiw, huwag mawawala. Antabayanan po susunod na programa. Para dun sa mga nabitin, tire-diretso po sa balitaan sa umaga na, balita na. Kasama si Mau de la Cruz. Ang oras, 27 minuto makalipas ang alas 3 ng madaling araw. Markado sa Super Radio DZBB. Markado!